Hindi ito prank, hindi rin ito promo, at talong hindi ito scripted. Ako ang nagsusulat nito bilang dating editor sa loob ng isang season ng Pinoy Big Brother. Hindi ko nababanggitin ko anong edition. Hindi ko rin sasabihin kung sino ang mga housemates noon. Basta sigurado ako, may nanonood sa loob ng bahay na hindi kailanman naging contestant o housemates. Una naming napansin to sa mga raw footages ng midnight feed. Yung parte kung saan lahat natutulog, walang tasks, walang interaction. Halos walang kwenta para sa editing team. Pero sa isang clip, may lumilitaw na pattern. Isang madilim na anino, palaging lumalabas sa likod ng confession room. Walang tao dapat doon kapag tulog na lahat. Pero sa ilang frames, may nakatayo. Hindi iyon malinaw, hindi rin iyon gumagalaw. Pero consistent, palaging nasa parehong pwesto. At nangyayari ito tuwing 3:00 ng madaling araw. Nung una, inisip na lang namin na baka isa lang sa crew. Maintenance o reflection lang dahil alam naman nating madaming salamin sa loob ng bahay ni Kuya. Pero nung in-enhance ng isa sa mga kasamahan ko ang footage, walang anino sa mga ibang camera angles. So ibig sabihin, kita siya sa cam 5 pero wala sa cam 3 kahit sa parehong part ng kwarto. Nagsimula rin magreklamo ang ilang housemates off-cam. Naririnig daw nila ang voice over ni Kuya kahit walang PA system. Minsan daw umaandar ang ilaw kahit hindi nakaschedule. May isa pa raw habang naliligo siya, may humawak sa bewang niya. At hindi lang ang mga housemates ang nakaranas nito. May isang editor na biglang nag-resign. Tahimik lang siya noong una. Pero bago siya umalis, iniwan niya ang external drive niya. May label lang na Room 0. Sa pagkakaalam namin, walang ganong kwarto sa blueprint ng bahay ni Kuya. Pero pag binuksan mo yung footage, puro static. Hanggang sa gitna ng isang file, biglang maririnig ang isang boses na nagsasabing, "Hindi lang kayo ang naninirahan sa bahay." May sinimulan kaming internal note system dati para sa mga irregular housemates behavior. Kailangan yun para malaman kung prank ba, scripted ang tasks, o mental health red flag. Pero ang hindi isinulat sa report ay ang nangyari kay housemate number 7. Sa ganyan na lang natin tatawagin ang mga housemate na involved dito for privacy at para safe din tayo. Bilang editor, ako ang nag-handle ng night shift feds. At isang madaling araw, bandang 2:00, habang sinusuri ko ang cam footage ng sleeping area, si housemate number 7 na dapat ay mahimbing ang tulog sa kama niya ay biglang tumayo ng diretsyo. Dahan-dahan siyang naglakad. Mukha siyang nag-sleepwalk. At ang weird, walang tunog ng mga yapak niya na hindi nag-react ang motion sensitive floor lights. Paglapit niya sa pinto, huminto lang siya doon. Sabay tumagilid ang ulo niya na parang may kinakausap. Sa moment na iyon, nag-glitch ang feed ng cam 4. Static. Putol ang audio. Pagbalik ng signal, wala na si housemate number 7. Wala na siya sa harap ng pinto. Wala rin sa ibang camera angle. Mukhang nagbalik na siya sa higaan ng ganong kabilis. Kinaumagahan, tinanong siya ng floor director off-cam, unofficial. Sabi niya, mahimbing daw ang tulog niya. Wala raw siyang napapanaginipan. Wala kahit ano. Sa lahat ng sulok ng bahay ni Kuya, may isang kwarto na hindi kailanman kasama sa tour. Hindi pinapapasok ang housemates. Hindi rin iniilawan. Sa blueprint, nakamark lang ito bilang storage A. Pero kahit kaming staff,
Walang malinaw na alam kung ano ang laman nito. Hanggang sa isang gabi, nabuksan nga ito. 12:00 na madaling araw. Ang roving tech crew nag-check ng hallway cams dahil sa motion alert. Akala nila prank lang. Pero sa cam 3, kung saan nakatutok sa lock supply room, nakita nilang bukas na ang pinto. Hindi nakabukas yun ng malaki. Bahagyang may awang lang, pero sapat para makita ang loob. Walang nag-report na may dumaan doon. Walang housemate sa hallway. Walang tunog ng susing ginamit. Pero ito mas nakakatakot. Sa loob ng kwarto, may ilaw. Hindi fluorescent. Hindi emergency light. Kundi kandila. 3 piraso. Nakalinya sa sahig. Sa gitna ng mga yon, may nakalatag na puting kumot. Parang altar. At sa ibabaw ng kumot, may lumang stuffed toy na hindi bahagi ng anumang task, episode o nasa prop list. Mukha siyang laruan mula sa late 90s. Marumi. Sira ang isang mata. Pero yung nakatali sa leg nito, yung ribbon, galing sa current season. Kinabukasan, binuragad ang Fed. Pinutol ang segment sa archive. Pero isang tech ang naka-screenshot. At nang i-check ang metadata ng lumang files para i-verify kung kailan pa nandun ang laruan, lumabas ang isang file name. Isang auto-generated. Dated stamped 3 days before magsimula ang season. So ibig sabihin, may laman na ang kwartong yun bago pa dumating ang mga housemates at hindi crew ang naglagay nun. May hiningi sa akin ng supervisor namin raw footage from the past season. Pang flashback lang daw. Nagbukas ako ng archive drive folder labeled PBB-hallway_cycle14_3am. Walang dapat mangyari noon. Routine lang. Ang mga housemates ay tulog. Crew sa likod ng one-way mirrors. Tahimik ang lahat. Pero sa gitna ng fast forward, may isang frame na tumalon. Sandaling static. Parang skip sa timeline. Tapos, may gumalaw. Hindi sa loob ng bahay, kundi sa refleksyon ng salamin. Count 3. Hallway fade. Papasok sa confession room. Sa kaliwa ng frame, makikita mo ang camera rig. Dapat walang ibang tao. Pero sa refleksyon ng salamin sa sahig, may dumaan. Mabagal. Hindi buo ang katawan. Isang anino. Mahaba ang leeg. Payat ang katawan. At nakayuko ang ulo. Wala itong audio. Walang anino sa actual floor. Nag-pause ako. Ni-rewind. Forward. Then frame to frame. At sa ikapitong ulit, dun ko lang napansin. Yung anino, hindi lang basta dumaan. Tumitig. Tumingin sa camera. Sa mismong lente. Parang alam niyang pinapanood ko siya. Hindi lang sa footage. Parang sinusundan niya kung saan ka nakatingin. Mula sa loob. Nag-crash ang software ko. Pag-restart, nawala na ang file. Corrupted na. Hindi na ma-recover. Pero na-screenshot ko ang huling frame. Mababaw ang refleksyon. Malabo ang muka. Pero malinaw ang nakasulat sa salamin. Nagbabantay rin kami. Kapag may tumawag ng kuya sa loob ng bahay, dapat nakalag yun. May cue. May prompt. Lahat ng confession ng housemates, documented, timestamped, transcribed. Kaya nang biglang lumabas sa cam 7 ng isang housemate, si housemate number 4, nakahiga, tahimik, pero bulong ng bulong sa unan niya. Napatingin kaming lahat kasi labag sa house rule yun na ang bumulong.
Walang confession call. Wala ring scheduled for interview. Pero malinaw sa footage, nakatalikod siya sa kamera. Halos nakatalukbong ng kumot at nagsimula siyang magsalita. Mahina ang boses, mabagal, paputol-putol. Pero ramdam mong parang may kausap siya. Parang kinakausap niya si Kuya. May saglit pa ng katahimikan, tapos bulong ulit. Bulong na pag finokus mo naman, maririnig mo ang sinasabi niya. At ang sabi niya, "Opo, hindi ko po sasabihin sa iba, kahit patakutin nila ako." Tapos may matagal na katahimikan. Ang sumunod na bulong, halos pabulong sa loob ng bibig. "Basta po ibalik niyo siya, kahit sandali lang." Ilang segundo lang, biglang tumagilid si housemate number 4. Nang makita naming nakaharap na siya sa kamera, doon lang namin napansin ang mata niya. Para siyang tulog, pero nakadilat ang mga mata niya. At sa screen, isang bagay ang nagpatayo ng mga balahibo namin sa batok. Walang motion alert. Walang sleep movement detection. So ibig sabihin, sa system, hindi siya gumalaw. Parang wala sa kama. Pero nandun siya. Kitang-kita namin sa kamera. Nagsasalita. Sumasagot sa mga tanong ng hindi nakikitang kausap. Kinabukasan nga'y tinanong siya casually ng handler off-cam kung nananaginip ba siya. Ngumiti lang siya. Tapos sinabing, "Kuya said not to tell." Sanay na kami sa tunog ng pagbukas ng confession room. May delay, may buzzer. Minsan may sabay ng VO, minsan naman wala. Pero laging may lag. Pero sa araw na iyon, bandang hapon, 3:00, may tumunog sa system. Confession room. Access granted. Walang naka-schedule, wala ring prompt. Pero lumapit si housemate number 2 sa pinto. Walang tawag mula sa booth. Walang cue light. Pero bumukas ang pinto. Pumasok siya. Tahimik lang. Wala siyang bitbit. Hindi rin nakatingin sa kamera. Tumunog ulit ang pinto. Hudyat na close na ito. At doon na nga nagsimula ang katahimikan. Walang lumabas. Walang sumagot sa earpiece ng kontrol. Walang boses mula sa loob. Sa monitor, blank ang feed. Cam 12. Nakafocus sa confession booth. Black screen. Pinapunta namin yung roving tech para i-check physically. Pero pagdating niya sa hallway, sarado ang pinto. Hindi lang basta sarado. Walang latch. Walang trace na ito ay binuksan kanina. Walang housemate number 2 sa kahit anong cam sa loob ng bahay. Pero sa bedroom, may isa pang housemate number 2. Tulog. Pero nang tanungin siya kung nagawi ba siya sa confession room, wala raw siyang maalala. Kahit gaano pa kasanay sa weird na reality TV, walang nakapaghanda sa eksenang paulit-ulit naming nakita nung gabi ng 17 araw. 2 screen. 2 kamera. Isang housemate. Pero magkaibang lokasyon. Si housemate number 2. Nasa kusina. Nakatayo siya sa harap ng lababo, kaya kitang-kita siya sa harap ng camera na nasa likod ng two-way mirror na nasa tapat ng lababo. At sa isang cam, si housemate number 2 ulit. Nakaupo sa garden. Tahimik. Nakatitig sa pool. Magkasabay. Pareho ang itsura. Pareho ang kasuutan. Pero may isang pagkakaiba. Yung nasa kusina, hindi mo mapapansin kaagad. Pero pag zoom mo, makikita mong
Hindi gumagalaw ang dibdib niya at walang pagkurap sa mga mata nito. Yung isa naman sa garden, tahimik din. Pero nagtatapik ng tuhod niya, parang anxious, at minsan tumatawa dahil sa mga ginagawa ng housemates niya. Sinubukan naming i-double check ang cam logs. Baka loop fed lang, glitch, o mirrored angle. Pero hindi talaga. Dalawa sila. Live. At pagkatapos ng ilang minuto, sabay silang tumayo. Pero magkaibang direksyon ang tinungo. Yung nasa garden, pumasok sa bedroom. Yung nasa kusina, tumingin lang sa camera. Diretso. Walang emosyon. Tapos ngumiti. Pero hindi normal na ngiti. Yung tipo ng ngiti na parang sinusubukan lang gayahin ng isang bagay na nakita niya. Kinabukasan nag-merge na ulit ang feeds. Wala nang duplicate. Pero may naiwang tanong sa lahat ng nasa control room. Kung may pumasok na dalawa, alin at sino ang totoo sa dalawang iyon? May sinetup kaming ambient mic sa hallway papunta sa confession room. Hindi para sa housemates iyon, kundi pang capture ng background sounds for clean editing beds. Static lang iyon kadalasan. Pero isang madaling araw, habang nagre-review ako ng audio logs, may narinig akong boses. Boses ni housemates number 11. "Kuya, ready na po ako. Pwede na ulit." Napatigil ako sa ginagawa ko. Kasi si number 11, evicted na 4 na araw na ang nakakaraan. Hindi ako pwede magkamali. Siya yun, si housemate number 11. Walang question doon. May eviction episode, may live exit, may statement. Pero nung chinek ko ang raw feed ng exit cam, hindi siya lumabas sa mismong gate. Laging katang transition, laging wide shot, walang close-up. Parang hindi siya talaga ang iniwan ng camera. Tumayo ako, dumiretso sa control booth. Pinakinggan namin ang live mic fed. Tahimik. Pero sa looping playback ng hallway mic, naroon ulit siya. This time, bumubulong siya. "Hindi pa ako tapos." Nag-freeze ang panel. Nasa labas lahat ang crew. Walang housemate sa hallway. Walang dapat nagsasalita. At sa security system ng house, walang lag na gumamit ng confession room that night. Pero pagbalik namin sa monitor, may isang screen na may movement. Sa camera 4, garden view. Sa likod ng halaman, sa malayo, isang silhouette ng nakaupo. Hindi gumagalaw. Hindi lumilingon. Pero kung ipiframe mo ng mabuti ang shape ng ulo, iyon yung gupit ni housemate number 11. At sa ilalim ng screen, habang pinapanood namin ang replay, nag-type in mag-isa ang system caption. Ang sabi nito, "Muli." We trained to look fatigue, anxiety, isolation among housemates. Alam namin ang signs: mental overload, homesickness, emotional strain. But what housemates number 11 confessed during an off-cam health check wasn't emotional. It was supernatural. Tahimik lang siya nung una. Pale, hindi mapakali. Tinanong siya ng in-house psych if she's been sleeping well. Doon siya napatingin sa sahig. Tumango lang. Pero pagkatapos, tumingin siya sa camera. Hindi sa lens, kundi sa mismong black reflection ng sarili niya. At sinabi niya sa amin, off record, may umuupo raw gabi-gabi sa gilid ng kama niya. Hindi raw gumagalaw.
hindi rin daw nagsasalita. Minsan, nandun lang din ito pagdilat niya. Minsan naman, naririnig niyang umuupo lang, yung marahang tunog ng kutsyon na bumibigat. Wala itong salita. Wala ring galaw. Pero ang nakakapangilabot, kilala niya ito. Boses daw ni number 11 ang naririnig niyang nagsasalita. Hindi niya nakikita ng buo, pero ramdam niya raw ang lamig, ang amoy ng buhok, at ang hininga sa batok. Sabi niya, minsan isang gabi, nakabukas ang mata niya. Klaro ang silid. Pero nang ibaba niya ang paningin niya sa dulo ng kama, may isang pares ng kamay na nakapatong sa kutsyon. At nang makita niya daw iyon, nagtalokbong na lang daw siya ng kumot. Tapos habang nakatalokbong siya, narinig niya ang pamilyar na boses. Bulong lang iyon na para bang nasa tabi lang daw niya ang nagsasalita. At ang sabi nito, sabi ko naman, hindi pa ako tapos. Walang sinasabi sa cams, walang umiiyak. Pero sa loob ng 4 na araw, 3 sa mga housemates ang humiling ng unscheduled confession room session. Lahat sa pagitan ng 2:30 at 3:15 ng madaling araw. Pare-pareho ang report. May boses daw silang naririnig. Pahapyaw, papulong, hindi malinaw. Ang boses ni housemate number 11. Una si housemate number 5. Sabi niya, akala niya na naginip lang daw siya. Pero habang naguhugas daw siya ng kamay sa CR, may narinig siya sa mismong tenga niya. At ang sabi daw, hindi sila makakalabas. Siyempre kinilabutan daw siya. Lumabas daw siya ng CR. Kinabukasan naman si housemate number 3. Habang naglalakad daw siya sa hallway papuntang storage area, may dumaan daw na malamig sa batok niya. Sabay bulong ng, hindi sila makakatakas. Hindi daw niya alam kung sino yung tinutukoy na sila. Pero ang mas nakakilabot, alam niyang si housemate number 11 na nagsabi nun. Hindi dahil nakita niya, kundi dahil minsan na siyang naging kausap sa ganitong tono. Yung kalmado, mabagal, pero punong-puno ng hinanakit. At isang gabi naman, habang nag-aayos ng kumot si housemate number 6, bigla siyang napatigil. Nang tinanong off-cam kung bakit siya parang natulala, ang sagot niya lang, narinig ko siyang bumilang. 1. Hindi na niya tinuloy. Wala sa speaker system ang kahit anong tunog. Buti sana kung isa pa lang ang nakakarinig. Pero ngayon, parang isa-isa nang binubulungan ng bawat housemate. Hindi siya yung tipong housemate na nagpapapansin. Tahimik si housemate number 6. Madalang lang tumawa. Pero simula ng gabing yon, parang nag-iba ang anyo niya. 3 a.m. Cam number 2. Bedroom. Nakaupo si number 6 sa kama. Hindi natutulog. Nakatingin lang sa kisame. Hindi siya umiyak. Hindi rin mukhang natatakot. Pero pag zoom in mo ng lente, makikita mong gumagalaw ang bibig niya. Walang audio. Walang tunog sa mic. Pero malinaw ang galaw. Para siyang may kausap. Kinabukasan ay nauna siyang bumangon. Unusual. Kasi siya lagi ang huling bumabangon kahit tumunog na ang wake-up call. At ang una niyang ginawa, lumapit sa ref. Pinuksan. Tiningnan ang loob, pero walang kinuha. Tapos lumakad papunta sa CR. Hindi umihi o kaya naghilamos. Tumayo lang siya sa harap ng salamin. Ngumiti. Pero hindi yung ngiti niya. Yung tipong ngiti na parang hindi siya. Yung masyadong malapad na ngiti, pero kulang sa damdamin. Parang kinagaya lang. All day tahimik si housemate number 6, pero paulit-ulit ang galaw niya.
Uupo, titigil, tititig sa isang sulok ng bahay na walang laman, tapos bubulong, tapos tatawa, tapos ulitin niya yung mga ginagawa niya. Nung kinagabihan, in-off-cam check siya ng psych handler. Wala naman daw itong problema. Stable lang ito. Alert. No signs of stress. Pero bago matapos ang session, napahawak daw siya sa dibdib niya. Tumingin sa camera ng confession room at binulong. Sabi niya, ako na raw ang susunod. Alas 8 ng gabi. Normal feed. Walang tasks. Walang drama. Count 3. Nakafocus kay housemate number 6. Nakaupo sa garden lounge chair. Nakatitig lang sa halaman. Tahimik. As in sobrang tahimik. Naka-on ang live stream. Libo ang nanonood. Then glitch. 0.7 seconds lang. Hindi umabot ng 1 segundo. Pero sapat na para mapansin ng mga masyadong matagal nang nanonood. Nag-freeze ang screen. May static lines. And then, isang frame. Mula sa regular view ng housemate number 6, biglang may lumitaw sa likod niya. Isang anino. Isang katawan. Nakaupo sa likod. Hindi gumagalaw. Pero kung i-frame mo ang buhok, ang shoulder line, ang posture, si housemate number 11. Hindi blurred. Hindi illusion. Malinaw na malinaw. Sapat na para i-screenshot ng mga fans sa Reddit. Sapat na para mag-trending ang tanong. Bakit maisa pa sa garden? Sinubukan namin balikan ng feed. Wala na. Na-wipe ang frame sa official archive. Pero may nag-save. May nag-capture. At pag sinilip mo ang timestamp, 3:17 AM. Same time na nakita si number 11 sa hallway noon. Same time na bumukas ang confession room ng mag-isa. Same time na nagsimulang makarinig si housemate number 6 na mga bulong. At sa raw audio ng glitch, walang tunog. Walang voice over. Pero may maririnig na tunog ng upo ang plastic na gumagalaw. At isang hininga. Malalim. Mabagal. Tapos bulong. Distorted. Pero may nakarinig sa transcript team ng ang sinabi ay, malapit ka na. May incident report kaming tinawanan noong una. Allegedly, habang nakalupang livestream highlight reel sa overnight broadcast. Biglang nag-rewind ang system on its own. Akala namin glitch. Pero hindi ito basta bumalik sa random clip. Bumalik ito sa isang audition tape. Una naming napansin ang watermark. PBB _ audition _ 11 _ raw _ final _ V number 3.mov. Ang audition tape ni housemate number 11. Yung hindi na pinalabas. Yung na-edit na para sa official cut. Pero hindi dapat naka-cue sa system. The footage started normally. Si housemate number 11, nakaupo sa plain background. Naka-white shirt. Medyo mahiyain. Sumasagot sa mga tanong tungkol sa pamilya, sa pangarap. Pero ilang minuto sa tape, may napansin ang tech deck. May boses sa ibabaw ng audio. Hindi galing sa mic. Hindi part ng tanong. Hindi editor. Walang ganong track sa layers. At habang tuloy-tuloy ang pagsasalita ni housemate number 11, may naririnig na second voice. Mababa. Raspy. Halos walang hininga na kinikis-kis sa salamin. Nag-o-overlap sa sagot ni housemate number 11. Paulit-ulit lang ang sinasabi ang isang linya. Papasukin mo ko. Papasukin mo ko. Papasukin mo ko. Tumataas ang boses habang tumatagal. Parang hindi boses ng isang tao.
parang panalangin o sumpa. Nung sinubukan namin i-isolate ang audio, nag-freeze ang software. Nag-shutdown ang 2 editing terminal at nang i-replay ang tape, wala na ang buong audio file. Pero sa caption ng software, naiwan ang automatikong transcript. At sa huling bahagi ng audition tape, kahit walang tunog iyon, isang linyang nailag ng system. At ang sabi, mas masaya sa loob. May camera feed kami na wala sa layout, wala sa schedule, walang icon sa interface. Pero isang gabi, habang nag-refresh kami ng server view for next day's tasks, bigla na lang siyang lumitaw. Feed label, room_0_cam live. No video preview, no audio waveforms. Pero naka-green status, so ibig sabihin live, online. Pinindot iyon ng isa sa mga ops staff. Akala niya glitch lang. Pero nang lumabas ang footage, tahimik, dimang light, concrete walls, malalim mga anggulo ng kamera, parang mula sa sulok ng kisame. Sa gitna ng screen, isang silyang kahoy, umiikot ng dahan-dahan. Walang tao, pero habang tumatagal, may lumalabas na anyo. Sa una parang usok lang, tapos unti-unting nagkakalaman. Isang lalaki, payat, maputla ang balat, may dugo ang mga mata, at ganun din ang suot niyang white shirt. Parang suot ni number 11 sa audition tape niya. Pero may kakaiba. Hindi siya basta nakaupo. Parang hinihila siya ng silya. Tapos sabay-sabay, sa audio feed, may tunog. Tunog ng pag-iyak ng maraming tao. Sabay-sabay ang mga iyon. At sa dingding sa likod niya, sa mababang parte ng semento, may lumilitaw na mga letra. Tugo ang tinta. Umiikot, umiilaw, pero pabaliktad ang sulat. Kaya nang i-flip namin digitally, doon lang namin nabasa ito. At ang sabi, isa lang ang makakalabas. Tapos biglang nag-black ang screen. Nawala ang feed, nawala ang file, wala na sa system. Pero naiwan ang timestamp log sa master list at may note ang system na hindi namin inilagay. Room_0. Feed activated by internal query. Housemate number 6. Hindi ko alam if maalala nyo pa ito. May isang episode po na biglang nawala sa live kasi biglang nagkameron ng power outage sa buong PBB house nang itry naming ayusin yung glitch. Pero nang bumalik yung power, wala na yung mga nakasulat. Normal na ang lahat. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko. Medyo napahaba na palang sulat ko. Pero no worries po. If may nakakatakot pa akong kwento, magpapadala po ulit ako sa inyo. More power po sa channel ninyo.